Good morning. May araw na. Plano ko sana umalis alas 6 eh. Alas 6 pasado na. Punta tayo LTO. Renew na lisensya. Tapos change classification. Kasi naka non-pro ako ngayon. Non-pro. Tapos i-change ko sa pro. Renew na rin at the same time. Expiry ng lisensya ko ano pa eh, March pa. Sabi naman sa LTO guidelines 60 days prior ng expiry pwede na mag-renew. Ayan. So 2 months. Ayan. Sabado ngayon, February 15. Sabi, last year binabasa ako, nalimutan ko lang kung anong buwan yung nakalagay doon na start ng buwan na yun, last year hanggang Sabado na daw LTO. Hindi ko lang sure kung nationwide. Tsaka yun nga, sabi din nung katrabaho ko, meron na daw ng Sabado. Ayun. Papagas lang muna ako. Daming lakad ngayon. Pagkatapos ko sa LTO, sana makapasa. Sana. Pagkatapos ko sa LTO, papacheck ko yung shock ko sa likod. Hindi pala, shock pala ni Dos, hindi shock ko. Kasi tumagas na. Wala pang 1 taon. Tumagas na siya. OKM na may tank. Tapos change oil na rin. Magkakaibang shop. Ayun, pagas muna ako. Sana pagdating sa LTO hindi pa ganun kalala ang pila, para mabilis lang matapos. First time kong magano dun eh, dyan sa LTO East Ave. Kasi nung kumuha ko ng lisensya sa ano ko, sa Caloocan, ngayon dito ako sa LTO East Ave. Ayun. Sana wala nang retake. Sana swertehin. Plano ko sana maaga eh, alas 6 ang aga ko gumising. Kaso napakadilim pa. Siyempre dadating din ako ng maaga. Baka hindi pa ako papasukin sa LTO. Wala akong tatambayan dun. Tsaka yun nga, target ko sana para at least hindi naman maano sa pila na napakalayo. And para matapos din agad sana ng maaga. Pero okay na rin kesa magantay ng matagal kasi hindi pa bukas. Pwede na rin siguro yun. Motorcycle lane. Gaano ba kahigpit ngayon sa motorcycle lane? Kasi actually hindi siya nasusunod 100%. Lalo pag rush hour. Ngayon hindi rush hour, pero yun nga, since maluwag, syempre yung iba umiiwas din na tumukod. Tulad nito, may mga sasakyan sa motorcycle lane, so iiwas sila. Same as pag rush hour, ganun din. Punong-puno na rin kasi ng sasakyan. Kaya ewan ko kung hinuhuli pa ng MMDA yung mga makikita nilang wala sa motorcycle lane. Dati kasi pag na-tsempuhan nila, hinuhuli talaga nila.
Ewan ko lang ngayon kasi ako hindi pa naman ako na-timingan. Kasi hindi naman ako perfectong driver. Umiiwas din ako dyan. Lalo pag talagang punong-puno yung motorcycle lane. Kasi hindi naman nga daw exclusively for motorcycle ang motorcycle lane. So pag puno na rin ang sasakyan, kung kaya naman mag lane split, ayun, iiwas ako. Same sa iba. Minsan nga may bus at jeep pa eh. Wala, ganun talaga. Lapit na ako. Doon ako ng V-Luna para sa likod ako lulusot tapos balik ng East Ave. Kasi hindi ko sure kung pwede mag left turn direct doon sa may kanto kasi doon eh. May open doon na lane, yung island open. May na mga nakikita naman ako motor at tricycle na dumadaan doon, nag-U-turn, pero hindi ko kasi alam eh. Doon na lang tayo sa safe. Pasok ako ng V-Luna tapos masipag yata yun. Hindi ko sure kung masipag yung palabas ulit ng East Ave. Tapos yun LTO na agad ulit yun. Pasok po. Sige, go. East Ave. East Ave. Ayan. Dito ako sa Malakas Street. Asa na si Masipag? Sipag nga ba yun? O magalang pala. Mali. Dito na ako sa Malakas. Sabi ko kanina masipag, magalang pala. Daming taxi. Ano kaya to? East Ave again. Sana may parking pa. Good morning, sir. Magpaparenew po na lisensya? Anong sir, mga requirements? Bale, renew sir ng lisensya na renew tapos change classification. Wala pa, sir. May parking dito, sir. Saan po? Okay po. Pakanan. Pakanan, sir. Okay, salamat, sir. Magpaparenew sir ng lisensya tsaka mag-change classification po. Non-proto pro? Yes po. Dala mo yung tin? Apo, may Xerox na ako. Medical lang wala pa, sir. Dito na sir. Motorin mo na para mapabilis ka, sir. Baka kasi mawalan akong parking mamaya, sir eh. Baka maraming dumating. Maluwag dito, sir. Saan ako banda, sir? Pagkalabas mo kanan ka na. Okay. Chowking doon. Sa may V-Luna. Hindi ka nakabot. Yung Chowking lang mismo. Okay. Tapos Second floor ng Chowking, RH, Tolentino Medical Okay. Clinic. Huwag ka lang magpalok din sa mga baba. okay. Diretso. Malayo pa ba dito, sir? Dito lang. Para kung sakali, baka kasi isa din na walang parking doon, okay lang naman lakarin. Kung sakaling Park mo na lang dyan yung sa poste na yan. dito sir sa loob. Yung posting yan mismo, sir. Iayos mo lang doon sa may malapit sa pader.
Okay, sige. Salamat, sir. May makaparking. Okay, salamat po. Mababait ang guard. Sabi ni sir, wag na lang daw papalok sa mga nasa baba. Sige, mamaya na lang. Punta na ako sa paayusan. Yan o, tagas. Ang dumi. Katapos ko lang sa LTO. Uy, teka, bukas pa pala yung aking top box. LTO. Ay. Thank you, sir. So, ayun na nga. Malakas ang swerte. Nakapasa naman. Although nag-review ako, yun nga lang, hindi kasi yung pinag-reviewan ko, dalawang site pa yun. Hindi lahat nung nandoon sa pinagbasehan kong site is lumabas doon sa mismong exam ng LTO, which is gano'n naman talaga. Kumbaga guide mo lang naman yung reviewer eh. Hindi naman talaga yun ang kumbaga yun ang lalabas. Guide lang. May mga tanong na common sense kahit papano, since nagda-drive naman ako, kahit papano ayun nga, makukuha mo din naman. Meron lang talaga ibang tanong na technical at nakakalito. Tapos yun nga, advice ko din sa mga mag-e-exam, basahin nyo ng 3 times, 4 times para sure lang kayo dun sa isasagot nyo. Kasi yun, may mga nakasabay din akong bumagsak. Ayun, sabi pag daw bumagsak, di mangyari either, kasi yung sa akin kasi renewal, tapos sinabay ko lang yung change classification. So kung sakaling ganun ang gagawin nyo at bumagsak kayo, wag naman sana. Kung sakali, pwede kang mag-retake pero pipila ka ulit. So retake ka, tapos magbabayad ka 100 ulit. So ayun, hindi ka pwede mag-retake ng same day. So pwede, halimbawa katulad ngayon Sabado, Monday na ulit. Tapos kung ayun, kung hindi pa rin, Tuesday. Ayun. Pero make sure na makakapasa na kayo kung sakaling babagsak, kasi sayang din yung 100 at effort. Sayang talaga. Kaya nga sabi ko, sana makapasa ako. Ngayon, awa ng Diyos, pumasa naman. Tapos pala nagka-trouble pa ako doon sa LTMS ko. Kasi LTMS ko kasi isa lang naman talaga yon. Ang nangyari kasi, di CDE, kasi renewal. Kailangan mo muna mag CDE, online exam, sa LTMS account. So yung LTO client ID hindi daw nag-match doon sa system nila. So ibinalik sa akin yung papel, sa madaling salita, ibinalik. Tapos yun nga, mag-take daw ako ng CDE.
kasi mali daw yung LTO client ID, ganon. So buti na lang, dalawang beses ako nag-take, last February 10 tsaka kahapon February 14. So chinek ko ngayon yung, ang ipinasa ko kasi yung yung kahapon February 14, kasi baka sabi ko hindi tanggapin yung nung February 10. So para sigurado lang, nag-retake ako ng February 14. So madaling salita, chinek ko ngayon yung LTO client ID nung February 10. Pinag-compare ko silang dalawa, February 10 at 14, parehas. So walang sinabi ngayon sa akin itong evaluator. Basta sinabi niya lang sa akin is mag-take ako o mag-retake kasi mali daw yun. E di lapit ako sa complaint desk, customer service nila. Sinabi ko yun. Sabi sa akin nung sa desk, complaint desk, baka dalawang account ko. Sabi ko hindi, isa lang yun. Tapos sige, lapit daw ako dun sa window 1. Inassist naman ako agad. Tapos yun nga, binigay sa akin na account, yung sa ID, which is number na siya kasi ang gamit ko talaga is yung Gmail account ko. So yun, binigyan ako ng account ID, user ID, tapos yung password, yun daw ang gamitin ko. Tapos nag-retake ako, ayun. Tapos sabi niya, pag tapos na ako, bigay ko na lang daw sa kanya, lapit daw ako sa kanya ulit. So no need nang i-reprint kasi kita naman daw nila yun. So ayun, after that, ano naman na, smooth na, okay na. Yun lang yung naging trouble nung sa akin. Ewan ko kung ako lang yung naka-encounter nun. Pero kung yun nga, kung mapapanood nyo to, ayun, at least may idea na kayo kung anong pwede nyo gawin kung hindi man kayo bigyan agad-agad na instructions kung ano ang pwede nyo gawin pag na-encounter nyo yung mali yung LTO client ID. Ayun. Tapos okay naman, nakalagay doon sa ano nila, sa license processing is 5 hours and 35 minutes sa non-pro. Yung parang new non-pro, kasi bawal na ngayon direct na professional unlike before. So yun, so 5 hours and 35 minutes. So inabot ako ng ano lang, 2 hours. Kasama na ang exam doon sa 5 hours na sinasabi nila. So sa akin, sa lagay ko is 2 hours something. Kasi alas 10 na alas 10 pasado. Ayun, mag-alas 11 na nga yata, o alas 11 na. Basta mga alas 10. Kasi may login din sila doon pag ni-release yung ID mo, yung lisensya mo. Ayun. Good luck sa mga mag-change classification tsaka mag-exam. Basta review lang. Make sure nag-review kayo kung sakali man na, kasi talagang nakakalito din kailangan nyo yun. Nag-aayos kasi talagang may mga bumabagsak So ayun nga, nakalagay din sa ano nila yung reminder nila na mag-review nga daw. Kinabahan nga ako kala ko babagsak ako pambira. Nung nakita ko past, ayun, di past. Tapos yun pala, nakalimutan ko sabihin. Ang biniyaran ko is, yung total na nagastos ko is nasa 1,285. Yun, tama ba? Para 1,285 nga. Kasi 500 sa medical, tapos 100 sa
exam. Parang ganon. May binayaran kasi akong unang 100. Tapos naka-breakdown dun sa OR nila. Yung 685 ang nakalagay is 100 para sa change classification. Tapos yung 585 tama ba? Para na doon sa renewal. Kasi 685 total eh. Oh, yun nga. So 500 tapos 100 tapos 685. Ayun. So 1285. Katatapos lang magawa yung rear shock. Ang tagal din pala ng proseso. Uy, shout out nga pala Sir Gilbert. Ayan, shout out na kita. Sir Neil tsaka Sir Earth ng ATI TRQ Department. Kung umabot ka man dito sa dulo ng video na to, salamat. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Thank you.